Hi mga ka-J&J! Welcome back sa aming channel! Okay, let's go. Hello mga ka-J&J! Ayan, almost 2 weeks din akong hindi nakapag-upload kasi busy talaga ako sa work at sa iba pang gawain. Kaya heto, balik ulit tayo with a simple backyard vlog. Sa video na ito ay ipapakita ko naman sa inyo ang mga alaga ng asawa ko dito lang sa backyard namin. Yes, yung mga manok niya po na talaga naman proud na proud siya. Bale, eto pala ay bagong paligo niya itong mga manok dito. So, ayan. Panoorin nyo na lang po. Ito po palang manok na ito ay nabili niya po kay Sir B-Boy. Ito ay yellow-legged hatch cross to red kelso. Ayan po ang picture ng anak ko at ni Sir B-Boy. Ngayon ay bababa po tayo para tingnan po yung iba pa niyang mga manok doon sa baba. Alam niyo ba, dati pinag-aawayan pa namin ng asawa ko itong pag-aalaga niya ng mga manok. Kasi sabi ko nga, buti pa ang mga manok, may vitamins. Pero yung mga anak, hindi man lang naaalala bilhan ng vitamins kung hindi ko pa sabihan. Tapos buti pa ang mga manok, bla 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 bla. Hanggang sa dumating sa punto na sabi ko nga sa kanya, sana naging manok na lang ako. Pero ewan ko ba, sabi nga nila, if you can't beat them, join them. Kaya yun, sinuportahan ko na lang din siya. Kasi nakikita ko namang masaya siya dito. Kaya kung saan siya masaya, edi susuportahan ko na lang. So, ayan mga ka-J&J, samahan nyo na lang po akong silipin yung mga manok niyo po dito sa baba. Pasensya na po pala kung makalat pa ang paligid kasi ongoing pa talagang pag-aayos dito. Pero ganun talaga, real life, hindi scripted. Kung mapapansin nyo pala ay medyo maraming tuyong dahon dito sa paligid. To be honest, hindi talaga namin nagagawang magwalis araw-araw kasi pareho kaming busy. Ako may trabaho ako day and night. Tapos yung asawa ko naman busy din sa paghatid sundo sa anak namin na nag-aaral pa sa medyo malayong school. Kaya madalas nagpapaschedule na lang kami ng tagalinis at grass cutter para tumulong dito sa backyard. Kaya lang minsan hindi rin agad available kasi uncle din siya sa iba. Pero okay lang, ginagawa na lang namin ng paraan. Ang mahalaga kahit hindi perfect ang paligid namin dito, masaya pa rin naman kami dito sa simpleng buhay namin kasama ang aming pamilya. At syempre, yung mga manok na aalagaan din naman ang mabuti ng asawa ko itong mga manok. Ang ganda talaga ng kulay nitong manok na to. Kaso kung mapapansin nyo, yung buntot niya ay naglalagas. Bali na sa molting stage kasi ito. So kapag tinatawag nating molting, ito yung natural na proseso kung saan naglalagas ang mga lumang balahibo ng manok at napapalitan ng bago. Karaniwan itong nangyayari isang beses sa isang taon. So sa panahon ng molting, bumababa rin ang pangingitlog ng mga inahin kasi ginagamit nilang energy nila sa pagpapalit ng balahibo. Sa Tagalog, pwede nating tawagin itong pagpapalit ng balahibo or paglalagas ng balahibo. Natatawa ako dito sa manok na to kasi habang nagbi-video ako, ito nga nangyayari. Parang takot na takot siya sa paglapit ko. Hindi niya alam, natatakot din ako sa kanya kasi baka tukain niya ako. Kung pwede ko lang siyang sabihin na, "Uy, relax, kalma ka lang, hindi kita anuhin." Takot din ako sa'yo. Ito rin palang manok na to ay nasa molting stage din. So, bale, gaya ng sinabi ko kanina, ito ay normal lang talaga sa manok. Kadalasan, isang beses lang sa isang taon nangyayari para lang sila nagpapalit ng damit. Nagsisimula pala ang molting stage sa mga adult chickens. Siyempre hindi sa sisiw. So, madalas tuwing kapag malamig ang panahon. Pero, pwede rin mangyari kahit anong buwan, depende sa kondisyon.
Hindi pala nasabay-sabay na naglalagas lahat ng balahibo ng manok. Una sa ulo at leeg, kasunod sa katawan at huli sa buntot. Kapag nagmumolt pala ang mga manok, mukha silang payat at minsan parang pangit ang manok. Pero huwag kayong mag-alala, hindi ibig sabihin may sakit sila. Bale, kapag nagmumolt pala mga manok ay malakas sila kumonsumo ng energy kapag nagpapalit ng balahibo, kaya bumababa rin ang egg production ng mga inahin kapag nagmumolt. Kaya dapat bigyan sila ng sapat na protina para sa bagong feathers. Mas mainam din kung may high protein feeds o vitamins habang nasa molting period sila. Karaniwan pala tumatagal ito ng 8 to 12 weeks. Pero depende sa manok, minsan mas mabilis or minsan mas matagal. Tingnan nyo ito mga ka-J&J. Para siyang bagong gupit. Medyo nasa awkward stage pa nga lang. Pero pag natapos ang molting nito, naku, tiyak na mas fresh looking na siya. Kapag nasa molting stage ang manok, tingnan nyo parang medyo nakakaawang tingnan. Pero again, huwag kayong mag-alala kasi pagkatapos ng molting, tutubo ulit yung balahibo nila. Mas healthy at makintab pa. Ayan, medyo speechless na ako mga ka-J&J. Wala na akong masabi, kaya kayo na lang ang humusga. Panoorin nyo na lang po ang mga alaga namin. Hanggang sa matapos to video. Ay, wait, may naisip ako. Ayan mga kangkong na yan, nakikita nyo ba yan? Marami po niyan dito sa amin. At alam nyo po ba na ang mga kangkong ay rich in vitamins A and C na nakakatulong daw po upang lumakas ang resistensya ng mga manok. May calcium at iron din sila na tumutulong para lumakas ang buto at maging healthy ang itlog ng mga inahin. At dahil din sa mataas din ang fiber ng kangkong, nakakatulong din ito sa magandang digestion ng mga manok. At bukod sa masustansya na, gustong-gusto talaga ito ng mga manok, itong mga kangkong. So, para itong treat sa kanila. Ayan, kung hindi po kayo naniniwala, pwede rin po kayo mag-research. So, ayan mga ka-J&J, speechless na talaga ako dito. Wala na akong masasabi. So, please, tapusin nyo na lang po itong video na to. Huwag nyo na pong skip. Ilang minutes na lang naman po eh. So, ayan mga ka-J&J, hanggang dito na lang po itong video namin. Salamat po sa panunood and please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga susunod naming uploads. Kita-kits ulit next time. Paalam! Okay na? Okay, let's go.